Matapos sabihin ni Terra na meron silang pakay sa alchemist, agad silang pinapasok ng robot at ginabayan papaspike. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Arum na iikot ang mata sa paligid, at makita ang iba't ibang bote na naglalaman ng iba't ibang mga bagay. Nang marating nila ang isang silid, sinabi ng Moto na kasalukuyang nagtatrabaho ang kanyang master, kaya't pinabili ng mag-intay ang tatlo sa tahimik na paraan. Napansin ni Arum ang mga librong naruroon, diagram at anatomy ng isang demon. Inilapit pa ni Arum ang mukha dito sa kasinabing hindi naiiba ng anatomy ng demon sa mga tao, kaya't nasisiguro niyang madami ding nalalaman ang alchemist tungkol sa mga tao. Dahil sa kuryudidad, hindi man lang napansin ng ating bida ang paggalaw ng mata ng tinitingnan niyang anatomy model. Agad niyang itinuon ang pansin sa babaeng nasa loob ng silid habang abala ito sa kanyang ginagawa. Maganda at maamo ang mukha ng babae, taliwas sa mga pahayag ni Maya na lubha itong nakakatakot. Sinabi pa ni Arum kay Maya ang kanyang palagay tungkol sa babae, ngunit ani Maya na antayin ni Arum kapag nakausap niya na si Catherine mamaya. Paalala naman ni Moto na pinakaayaw ng kanyang master ang maabala sa pagtatrabaho, kaya't hiniling niya na manatiling tahimik ang tatlo kung hindi ay matutulas sila sa nangyari sa isang demon, sabay turo sa anatomy model sa gilid. Napasigaw na lang sa gulat si Arum nang malamang buhay pa ang kanina lang ay tinatitigan niyang anatomy model. Paliwanag ni Moto na ang lalaking ito ang huling pasyente ni Catherine at dahil sa ingay nito habang nagtatrabaho ang alchemist, ito ang kanyang kinahinatnan dahil na din sa galit ni Catherine. Tinuro pa ni Moto ang balat ng lalaking demon sa tabi nito, kaya't napapaiyak na lang ang lalaki ngunit wala siyang magawa kundi magtiis. Animoy umakyat ang dugo ni Arum sa ulo sa kasinabing binabawi niya na ang kanyang mga pahayag kanina, dahil hindi lang nakakatakot si Catherine kundi isa ding demon. Biglang nawasak ang pader ng silid dahil sa malakas na puwersa, kaya't agad napalingon ang apat sa kinaroroonan nito. Tumambad sa kanila ang kaninang dalawang clan na nag-aaway sa labas, at halatang dahado ang mga Beast clan sa lakas ng mga pangit na Wing clan. Dahil sa laso na natamo mula sa pusit na lalaki, hindi na halos makatayo pa ang dalawang lalaking may apat na paa, habang puno naman ng pagmamakaawa ang babaeng Beast na kapit ng isa pang Wing clan. Agad sinubukang sawayin ni Moto ang dalawang clan na nag-aaway, sa takot na magalit ang kanyang master at magambala ito sa kanyang pagtatrabaho. Sandali namang takang tumitig ang lalaking may pakpak sa kawalang pakundangang sinipa si Moto. Hinablot pa niya ang babaeng Beast at sinabing sumunod ito sa kanila ng maayos, dahil walang sino man ang handang magtanggol sa kanya. Bagaman nakasalampak at sugatan, pinilit Perrin ng dalawa na pigilan ang mga Mayokis na Wing clan, ngunit sinabi lang sa kanila ng pangit na lalaki na gagawin nila ang gusto nila sa babaeng Beast, sa harapan mismo ng dalawa. Halata naman ang namuong inis sa mukha ni Terra, kaya't agad niyang tanong kay Maya, kung maaari na ba silang makialam sa sitwasyon. Sagot naman ng prinsesa na hindi ito ang kanilang pakay, bukod doon ang padalos-dalos na paknangialam ay maaaring umantong sa mas malaking suliranin. Inumpisahan ang paligiran ng tatlong Mayokis na Wing clan ang babaeng Beast, habang puno ng di kaaya-ayang mga salita ang kanilang bibig. Umabot na sa limitasyon ang pagtitimpi ni Terra, kaya't nalimutan niya ang paalala ng prinsesa, dahil doon mabilis niyang inilabas ang armas upang simulang umatake. Ngunit bago pa man siya makaalis sa kinatatayuan, agad hamajang sa kanya ang papasugod nating bida, kasabay nun ang pagtalo ni Arum sa ere saka ibinagsak ang Develerf sa harap ng mga pangit na Wing clan. Mabilis na umiwas ang mga ito sa atake ni Arum at binitawan ang babae, kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang babaeng Beast na tumakbo palayo. Galit na tanong ng mga Wing clan kung sino ang ating bida upang makialam sa kanila. Matapang na saad naman ni Arum na hindi na ipapagayan ang mga bastos, na mambiktima ng babae, dagdag pa niya sa isip na naging tao man ito o monstro. Napakapit na lang si Maya sa kanyang noo sa kasinaji sa isip na mas padalos-dalos pa si Arum kesa kay Terra, na ngayon ay kasalukuyang nagsasaya dahil sa ginawang aksyon ng ating bida. Nakangising sumugod ang mayayabang na Wing clan, kaya't sinimulan ni Arum ang mabilis na paggalaw. Bawat was-iwas nga ng espada ay pawang paghihigati para sa babaeng Beast na binastos ng mga ito. Hindi man pulido, ngunit sinisigurado ni Arum na hindi siya magagawang talunin ng pangit na mga Wing clan. Paalala naman ni Moto na masyado ng malakas ang nalilikhang ingay, hindi pa nito maiwasang mag-alala at sabihing bahala na ang mga ito na humarap sa kanyang master.
Sa kabilang banda pilit na itinutuon ni Catherine ang kanyang isipan sa ginagawa, ngunit nang dahil sa ingay at mga pagyanig dala ng labanan halos umuga na din ang kanyang lamesa. At nang ibuhos pa niya ang laman ng hawak na test tube sa isang lagayan, ay agad itong natapon na talagang nagpakulo sa kanyang dugo sa galit. Padabog na binuksan ang pinto sa kapasiga na sinita ang gumagawa ng ingay, kaya't natigilan na lang sila kasabay ng paglingon sa alchemist. Maging si Moto ay di mapigil ang kabahan at matakot sa kalkulasyon niyang nasa limitasyon na ang galit ng kanyang master. Mabilis na lumapit si Catherine sa munting robot sa kagalit itong itinaas, at sinabing hindi man lang nito nagawa ng tama ang kanyang trabaho na panatilihin ang katahimikan. Nakangising tanong naman ng mga Wing Clan kung siya ba ang alchemist na si Catherine, saad pa ng isa na mukha lang siyang ordinaryong babae sa kabila ng kanyang pagiging hybrid. Nang marinig ito ni Arum agad na namuo ang pagtataka sa kanyang isip, kaya't ipinaliwanag ni Maya na isang hybrid ng Demon Clan or Beast Clan si Catherine. Ang kaibahan lang nila ni Mami at ng kakambal nitong ahas, ang mga ito ay parehong minana ang katangian ng isang clan. Ngunit na kay Catherine ang katangian ng dalawang pinagsamang clan. Sa kabila ng mga paliwanag ni Maya ang tanging naintindihan lang ni Arum, ay ang pagiging magkakambal ni Mami at ng kasama nitong ahas. Nilinga ni Catherine si Maya at Tera sa kaseri usong tinanong kung sila ba ang nagsimula ng kaguluhan. Parang batang nagsusumbong naman ang dalawang itinuro ang mga Wing Clan, bilang pagpapabulaanan na sila ang may kagagawan ng kaguluhan. Umastang nahihirapan naman si Arum at sinabi sa malamig na boses, na isa lang siyang demon na may malubhang karamdaman sa kaumubo-ubo. Pasiga naman siyang dinuro ng pangit na lalaki at sinabing nakakadiri ang kanyang pagpapanggap. Ngunit natahimik na lang ito nang sabihin ng babaeng beast na ang Wing Clan ang umatake sa kanila, na naging dahilan ng pinsala ng dalawa niya pang kasamahan. Tinitigan ng alchemist ang buong lugar at ang tatlong panig, saka inutos kay Moto na itapon palabas ang mga Wing Clan at naglakad paalis. Imbis na kabahan mayabang na tinawag pa ng mga Wing Clan na nagmamataas si Catherine, saad pa nila na perpekto kung iuwi nila ang alchemist dahil hindi pa sila nakakatikim ng isang hybrid moth. Agad na palingon sa likuran ang babae nang marinig ang mga pahayag ng Wing Clan, kasabay nun ang pandidilim ng kanyang paningin dahil pinakaayaw niya ang matawag na moth. Lumapit pa ang mga manyak na Wing Clan upang malapitang obsebahan kung saang clan nagmula ang alchemist. Walang mahabang tainga o kuko silang makita kaya't hindi nila masabi kung anong klaseng hybrid si Catherine. Ngumisi pa ang babae nang sabihin ng Wing Clan na marahil tinatago niya ang kanyang buntot. Saka sinabing kung gusto nilang malaman ay sila mismo ang dapat na makakita ng personal. Nagtawanan ang mga pangit na Wing Clan dahil inakala nilang magagawa nilang linlangan ang alchemist, ngunit nang mas lumapit pa sila bigla na lang nagpalit ng anyo ang babae at nagkaroon ng maraming galami. Tumusok sa dibdib ng mga mayayabang na Wing Clan ang matutulis na galami ni Catherine, na naging dahilan ng agarang pagkamatay ng mga ito. Ayon kay Maya ang ina ni Catherine ay nabibilang sa pinakakakaibanag uri ng Beast Clan, na kilala bilang insect tribe lalo na ang venomous black spider kaya't maging ang Wing Clan ay baliwala lang niyang pinatay. Ayon din sa mga narinig nila ang ina mismo ni Catherine ang kumain sa kanyang ama pagkatapos siyang isilang, kaya't marinig pa lamang ng mga demon ang pangalan ng alchemist ay hindi nila mapigil ang manginig sa takot. Matapos patayin ang tatlong mayayabang na Wing Clan agad bumalik sa dati ang anyo ng babae. Kasunod nun inutos niyang linising mabuti ni Moto ang mga duming nagkalat. Sinimulang paghiwa-hiwalay ni Moto ang katawan ng mga Wing Clan maging ang laman loob nito na inilagay niya sa mga garapan. At ilang segundo lang agad na naging mga specimen ang mayayabang na Wing Clan. Sinabi naman ni Maya na ito ang kahihinatnan kapag ginalit nila ang isang alchemist. Agad nakiusap ang babaeng beast kay Catherine na tulungan ang kanyang dalawang kasamahan, dahil ramdam niyang nasa limitasyon na ang mga ito. Walang pag-aalinlangang pumayag naman nag-alchemist at inutusang sumunod sa kanya ang mga ito, kabilang na ang ating bida. Bigla namang pinagpawisan ng mal-aimas si Arum at nagbago ang isip, sinabi pa niya na hindi naman ganoon kalala ang kanyang sitwasyon kaya't maaari na silang umuwi. Ngunit mabilis siyang kinapitan ni Maya sa braso upang pigilan at hilahin papasok sa silid. Nang matapos ang panggagamot sa dalawang beast agad itinanong ni Catherine kung ano ang suliranin ni Arum. Pabulong namang ipinahayag ni Maya ang sitwasyon kaya't namuo ang ngiti sa mukha ng alchemist, matapos marinig ang pangalan ng hybrid ding si Mami.
Sinabi ni Catherine na maaari niyang pagalingin ang ating bida ngunit meron siyang isang kondisyon, at base pa lang sa pagngisi at pagsulyap nito ay hindi na nagugustuhan ni Arum ang kanyang iniisip. Sa kabilang banda isang grupo ng mga estudyante ang kaharap ni Catherine, dahil aniya ay pag-aaralan nila ang isa sa pinakakakaibang karamdaman na maaring makatulong sa mga estudyante sa hinaharap, sakaling gustuhin ng mga ito na maging alchemist. Habang naggaganap ang pagpapaliwanag todo naman ang pagpupumiglas ni Arum, habang sakay ng isang wheelchair at nakataling itinutulak ni Terra, pilit siyang nakikiusap na wag ituloy ng mga ito ang kanilang binabalak dahil hindi nga siya naging specimen, ngunit magiging katawa-tawa siya sa harapan ng maraming mga demon. Habang unti-unting bumubukas ang pinto ay palakas din ng palakas ang kabog ng dibdib ni Arum, pasigaw pa niyang pakiusap na patayin na lamang siya ng mga ito, habang puno ng kuryudad naman ang mga demon na nag-iintay sa labas ng pinto.